Mila, huwag kang mag-inarte. Hihingi ka ng tawad kay mama sa harap ng lahat o kalimutan mong asawa mo ako. Pagod na akong intindihin ang pagiging pabigat mo. Ang boses ni Javier ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila malamig na bakal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Mila. Bahagyang nangatal ang mga kamay ni Mila na nakapatong sa malamig na rim ng kanyang wheelchair. Gusto niyang sumagot, gusto niyang isigaw, na wala siyang kasalanan, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan, isang malaking bukol ng pait na hindi niya malunok. Napatingin siya sa kanyang mga binti, na nakabalot ng mamahaling tela mga binting dati, ay maliksi sa pagtuturo ng yoga sa Pampang ng Batangas. Ngunit ngayon, ay tila dalawang troso na lamang na walang buhay. Ganito na lang ba ang halaga ko, tanong niya sa kanyang sarili. Isang pirasong kasangkapan na itatabi kapag nakakasagabal na. Sa labas ng patio ng simbahan, naririnig ang masayang tugtugin ng banda ng musiko. Ang amoy ng litson at sari-saring kakanin ay humahalo sa usok ng mga paputok. Fiesta ng San Sebastian ang araw na dapat ay puno ng pasasalamat, ngunit para kay Mila ito, ang araw ng kanyang pampublikong pagbitay. Dahan-dahang itinulak ni Javier ang wheelchair ni Mila patungo sa gitna ng sementadong patio kung saan naghihintay ang matatayog na miyembro ng pamilya Montenegro at ang mga matatandang opisyal ng barangay. Sa gitna nila nakatayo si Doña Carmela, suot ang kanyang kulay gintong barutsaya, hawak ang isang depaypay na abaniko na tila isang reyna na naghihintay ng pagsuko ng kanyang alipin. Narito na pala ang ating may sakit na manugang. Simula ni Doña Carmela, ang boses ay puno ng huwad na malasakit na sapat na malakas para marinig ng mga miron. Mila, i-leave mo ito, Belinda. Gusto kong makita ng lahat na sa pamilyang ito, marunong tayong magpakumbaba. Agad na itinaas ni Tia Belinda ang kanyang cellphone, ang mga mata ay nagniningning sa excitement ng isang marites. Naka-live na, Donya, maraming nanonood, pati yung mga kamag-anak natin sa abroad. Nararamdaman ni Mila ang init ng araw sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang mukha. Tumingala siya kay Javier, nagbabaka sakali na makakita ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita lang niya ay inip at pandidiri. Mano ka sa Mama Mila, utos ni Javier habang hinahawakan ng mahigpit ang balikat niya. Humingi ka ng tawad sa pagpapahiya mo sa apelido namin dahil sa pakikipagkita mo sa doktor na yun sa labas ng therapy session nyo. Javier, alam mong hindi totoo yun. Pabulong na sagot ni Mila, ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. Pumunta lang ako doon para tumahimik ka, putol ni Doña Carmela, habang dahan-dahang inilalahad ang kanyang kamay para sa pagmamano. Huwag mo nang dagdagan ang kasinungalingan mo. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, Mila. Kung hindi dahil sa pera ng mga Montenegro, nabulok ka na sa pampublikong ospital matapos kang iwanan ng swerte mo sa kalsada. Kami ang bumili ng wheelchair na yan. Kami ang nagpapakain sa'yo. Tila tumigil ang mundo ni Mila. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang kanyang ina, ang malawak na lupain sa Batangas, na ngayon ay pinag-iinteresan ni Javier. Iyon ang huling sandata niya, ang tanging bagay na hindi pa nila nakukuha. Ano na, Mila, nakakangalay ang tumayo dito, pagmamadali ni Javier, habang ang kanyang kamay ay mas humigpit sa balikat ni Mila na tila ibinabaon ang kanyang mga kuko sa laman nito. Dahan-dahang iniangat ni Mila ang kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat galaw ay isang parusa. Habang papalapit ang kanyang noo sa kamay ni Doña Carmela, nakita niya ang isang mabilis na sulyap sa pagitan ni Javier at ng isang babaeng nakatayo sa di kalayuan, si Rocio. Ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Rocio ay sapat na para magliyab ang isang munting mitsa ng galit sa loob ng durog na puso ni Mila. Pagdampi ng kanyang noo sa kamay ng matanda, isang malamig na bulong ang narinig niya mula kay Doña Carmela na siya lang ang makakarinig. Pirirmahan mo ang transfer of title mamaya, o mas malala pa rito ang gagawin ko sa iyo sa susunod na fiesta. Hindi nakakibo si Mila. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mukha ay nakatago sa anino. Ngunit sa ilalim ng telang nakatakip sa kanyang kandungan, ang kanyang kanang hintuturo, ang daliring sinabi ng mga doktor na hinding-hindi na muling gagalaw, ay dahan-dahang kumurba. Isang maliit na kislap ng buhay sa gitna ng kamatayan ng kanyang dangal. Iyan ang mabuting manugang, malakas na sabi ni Doña Carmela habang hinahaplos ang buhok ni Mila, tila isang amo na nagpupuri sa isang tapat na aso. Belinda, siguraduhin mong malinaw ang kuha sa mukha niya.
Gusto kong makita ng lahat kung gaano tayo kapayapa sa pamilyang ito. Habang itinutulak siya ni Javier pabalik sa loob ng madilim na mansyon, narinig ni Mila ang masiglang palakpakan ng mga tao sa labas ang tawanan at ang putok ng mga kanyo ng confetti. Para sa kanila ito ay isang magandang palabas ng pagpapatawad. Para kay Mila ito ang simula ng kanyang pagbibilang. Pagpasok sa silid mabilis na isinara ni Javier ang pinto at binitawan ang wheelchair ng may puwersa dahilan upang gumaralgal ang mga bakal nito. Magayos ka na, sabi ni Javier habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Darating si Rocio at ang mga abogado mamaya. Huwag mo na kaming pahirapan, Mila. Pirmahan mo ang mga papeles at baka sakaling ibalik ko pa ang sustento para sa mga gamot mo. Javier, tawag ni Mila ang boses ay tuyo at paos. Mahal mo ba talaga ako nung pinakasalan mo ako? Huminto si Javier ngunit hindi siya lumingon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mila, ang pag-ibig ay para lang sa mga taong may pakinabang. Noong nakatayo ka pa may pakinabang ka. Ngayon, isa ka na lang obligasyon na kailangang bayaran. Lumabas si Javier at padabog na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Mila sa gitna ng naglalakihang mga muebles na tila mga bantay sa kanyang bilangguan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na device mula sa tahi ng kanyang wheelchair, isang maliit na recorder na ibinigay sa kanya ni Lando, ang matandang hardinero. Pinindot niya ang stop button. Ang bawat pangungutya, ang bawat pagbabanta at ang bawat salita ng pagtataksil ay narito na. Tumingin si Mila sa bintana kung saan tanaw ang asul na dagat ng Batangas. Ang kanyang mga binti ay tila kumirot isang masakit, ngunit pamilyar na sensasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi siya umiyak. Hindi niyo ako napatay sa aksidenteng yon. Bulong niya sa hangin ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. At pagsisihan ninyong hinayaan niyo akong mabuhay para makita ang araw na ito. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ang dumaan sa ilalim ng kanyang pinto. Isang sobrang kulay puti, ang dahan-dahang isinilid sa loob ng kanyang kwarto. Walang pangalan, walang sulat kundi isang larawan lamang ng kanyang yumaong ina na may pulang markang X sa mukha. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Sino pa ang nakakaalam ng kanyang mga lihim at hanggang saan ang kayang gawin ng mga Montenegro para lamang makuha ang gusto nila? Sayang lang ang perang ibinabayad namin sa mga gamot na ito, Mila. Kung hindi ka rin lang marunong tumanaw ng utang na loob, baka mas mabuting hayaan na lang nating mabulok ang katawan mo. Malamig ang boses ni Doña Carmela habang tinititigan ang mga bote ng gamot sa ibabaw ng side table. Walang babala niyang kinuha ang mga ito at isa-isang itinapon sa basurahan sa sulok ng silid. Ang bawat pagbagsak ng bote sa plastik na basurahan ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Mila. Nanatiling tahimik ang manugang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kandungan. Mama, kailangan ko ang mga gamot na yan para sa pamamaga ng mga nerves ko. Mahinahong pakiusap ni Mila bagamat sa loob niya ay nagngangalit ang isang bagyo. Ang kailangan mo ay matutong sumunod, sagot ng matanda habang dahan-dahang hinihimas ang kanyang mga perlas. Huwag mong kalilimutan, Milagros, noong duguan ka sa kalsada noong iniwan ka ng swerte mo at ang pamilya mo ay walang maibayad sa operasyon, sino ang dumating? Sino ang nagbayad ng milyon-milyon para lang hindi ka itapon sa punerarya? Biglang bumalik ang gunita ni Mila sa gabing iyon, 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan, ang tunog ng nagkakalasog-lasog na bakal, at ang huling alaala ng kanyang ina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Nagising siya sa isang puting silid, hindi makagalaw, at ang unang mukhang nakita niya ay si Doña Carmela, hindi bilang isang anghel, kundi bilang isang negosyante na may hawak na kontrata ng kanyang buhay. Nailigtas ka namin mula sa kamatayan, pero tila nakalimutan mo na ang presyo ng buhay mo, pagpapatuloy ni Carmela. Ang lupain sa Batangas ay maliit na kabayaran lamang kumpara sa lahat ng itinustos namin sa iyo. Huwag kang maging gahaman. Hindi ako gahaman, Mama. Yun na lang ang natitirang alaala ng mga magulang ko, bulong ni Mila. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmela. Ang alaala ay hindi nakakapagpakain ng tao, Mila. At ang isang lumpong katulad mo ay walang magagawa sa lupang iyon, kundi panoorin itong tubuan ng damo. Mas mabuting mapakinabangan ng asawa mo. Lumabas ang matanda, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, na tila laso na sumasakal sa hangin ng silid.
Naiwan si Mila sa katahimikan, ang kanyang dibdib ay kumikipot sa tindi ng emosyon. Sa bawat sandali na tinatawag siyang lumpo o walang silbi, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting namamatay. Ilang sandali pa bumukas muli ang pinto. Isang batang babae na naka-uniforme ng nurse ang pumasok. Siya si Ines. May bitbit itong tray ng pagkain at isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay maamo ngunit may lalim ang kanyang mga mata na tila may itinatagong sariling pait. Ma'am Mila, kumain na po kayo. Huwag niyo na pong isipin ang sinabi ni Doña Carmela, malambing na sabi ni Ines habang inilalapag ang tray. Napatingin si Mila sa basurahan. Napansin iyon ni Ines. Agad na lumapit ang nurse sa basurahan, kinuha ang mga bote ng gamot at mabilis na itinago sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa pinto upang matiyak na walang nakakakita bago muling humarap kay Mila. Huwag po kayong mag-alala, itatago ko po ito para sa inyo. Iinumin niyo ito ng palihim, bulong ni Ines. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mila. Bakit mo ito ginagawa, Ines? Alam mong mapapahamak ka kapag nalaman ni Mama. Hinawakan ni Ines ang kamay ni Mila. Ang hawak niya ay mahigpit, tila isang pangako. Dahil alam ko ang pakiramdam ng tinatrato na parang basura sa sariling pamamahay, ma'am, hindi po kayo nag-iisa. Tutulungan ko kayong lumakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mila ang isang pambihirang koneksyon. Sa gitna ng masukal na tinik ng pamilya Montenegro, tila nakatagpo siya ng isang ligaw na bulaklak. Hindi niya alam kung maaari ba niyang ibigay ang kanyang buong tiwala, ngunit sa ngayon si Ines ang tanging liwanag sa kanyang madilim na silid. Gabi na nang magising si Mila mula sa isang maikling pagkakaidlip. Madilim ang silid ngunit may naririnig siyang mga boses na nagmumula sa kabilang bahagi ng kanyang kwarto, sa kanyang dressing room na konektado sa master's bedroom kung saan natutulog si Javier. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang wheelchair patungo sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, bawat tibok ay tila isang babala. Mula sa siwang ng pinto nakita niya si Javier, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakaupo si Rocio sa kama ni Mila, ang kanyang mga daliri ay mapaglarong humahawak sa mga mamahaling pabango at alahas na pag-aari ni Mila. Ang polo ni Javier ay bahagyang bukas ang mga butones at ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan na kailanman ay hindi niya ipinakita sa kanyang asawa. Ang ganda talaga ng kwartong ito, Javier, sabi ni Rocio habang inaamoy ang isang silk scarf ni Mila. Sayang lang at isang taong hindi naman nakakalakad ang nakatira dito. It's like putting a diamond on a rock. Tumawa si Javier at lumapit kay Rocio, niyakap ito mula sa likod, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa salamin, sa mismong salamin, kung saan madalas tignan ni Mila ang kanyang sarili noon. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pirma ng babaeng, yan gagawin nating sayo ang lahat ng ito. I'll kick her out of this house and you'll be the new Mrs. Montenegro. Hinawakan ni Mila ang rim ng kanyang wheelchair nang sobrang higpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa kanyang mga binti, kundi sa kanyang kaluluwa na tila unti-unting kinakatay ng bawat salita ng kanyang asawa. What if she refuses to sign? Tanong ni Rocio, ang boses ay puno ng mali siya. Then we'll make her life a living hell until she begs us to take the land, sagot ni Javier nang may kasamang malamig na ngiti. Actually, Mama has some creative ideas. She's already starting to withhold her meds. Hindi na nakapagpigil si Mila. Isang luhang puno ng puot ang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang tunog, isang kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Napatalon ang puso ni Mila sa takot. Lumingon siya at nakita si Ines na nakatayo sa dilim, ang mga mata ay nanonood din sa dalawa sa loob ng kwarto. Ngunit may kakaiba sa tingin ni Ines, isang tingin na hindi puno ng awa, kundi ng isang madilim at pamilyar na pagnanasa. Isinandal ni Ines ang kanyang mukha sa taingan ni Mila at bumulong ng napakahina. Ngayon alam niyo na, ma'am, ang rehas na gintong ito ay may mga lason na tinik. Gusto niyo bang ako ang maging gunting niyo o hayaan niyo silang tuluyan kayong saksakin? Nanlamig ang buong katawan ni Mila. Sino ba talaga si Ines? At bakit tila mas alam pa nito ang pasikot-sikot ng masamang balak ng mga Montenegro kaysa sa kanya? Patay. Sabi nila patay na ang mga binti ko. Pero ang hindi nila alam, ang bawat pangungutya nila ang nagsisilbing kuryente na unti-unting bumubuhay sa aking mga kalamnan.
Ang silid ay balot ng katahimikan, tanging ang mahinang pag-ikot ng electric fan ang nagbibigay ng ingay sa malalim na gabi. Sa gitna ng dilim nakaupo si Mila sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kutsyon, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat ng kanyang sariling katawan. Pinagpapawisan siya ng malapot kahit malamig ang simoy ng hangin mula sa bintana. Dahan-dahan sa ilalim ng puting kumot, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. 1, 2. Sa loob ng 5 buwan, tila mga estranghero ang kanyang mga binti, mga bahagi ng katawan, na naroon ngunit hindi siya kinikilala. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang kislap ng sakit na gumuhit mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang gulugod. Isang masakit na kislap ngunit para kay Mila yon ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Iyon ang hudyat na buhay pa siya. Kaya mo ito, Mila. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang dasal sa gitna ng disyerto. Hindi ka mamamatay na nakaupo lang sa silya na yan. Sa kabilang bahagi ng mansyon sa opisina ni Javier, narinig ni Mila ang mahinang pagtatalo. Hindi na kailangan panghulaan kung sino ang kausap nito. Ang matinis at mapanirang boses ni Rocio ay tumatagos sa mga dingding ng lumang bahay. Javier, kailangan na nating makuha ang pirirma ni Mila sa transfer of title. Nagkakaproblema na ang mga investors sa Batangas. Kapag nalaman nilang hindi pa sa atin ang lupa, babawiin nila ang puhunan. Ang boses ni Rocio ay puno ng pagmamadali at kasakiman. Alam ko, pero masyadong matigas ang ulo ng babaeng yan. Sagot ni Javier. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ng baso sa mesa ay nagpahiwatig ng kanyang inis. Akala mo ba madaling pasunurin ang isang taong wala nang mawawala? She's holding on to that land like her life depends on it. Then make her life more miserable. Bakit hindi mo gamitin ang utang na loob na paulit-ulit na sinasabi ng mama mo? O di kaya takutin mo siya na ititigil natin ang therapy niya, mungkahi ni Rocio. Napapikit si Mila. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga binti ay wala pa sa kalahati ng sakit na dulot ng katotohanang ang asawang pinagkatiwalaan niya ay tila isang buwayang naghihintay na lamunin ang huling pirasong pag-aari niya. Binaling muli ni Mila ang kanyang atensyon sa kanyang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang itukod ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang dahan-dahang paglapat ng kanyang mga talampakan sa tiles ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Tila bawat nerve sa kanyang binti ay sumisigaw ng protesta. Ngunit hindi siya huminto. Gamit ang lahat ng lakas ng kanyang mga braso, sinubukan niyang iangat ang kanyang balakang mula sa kama. 1 sentimetro, 2 sentimetro. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pawis ay dumadaloy na sa kanyang mga mata, nagdudulot ng bahagyang hapdi. Ngunit bago pa niya tuluyang maiangat ang kanyang sarili, ang dahan-dahang pag-ikot ng seradura ng pinto ay nagpatigil sa kanyang mundo. Mabilis na ibinalik ni Mila ang kanyang mga binti sa ilalim ng kumot at humiga ng maayos, pilit na pinatitigil ang kanyang mabilis na paghinga. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang anino. Hindi ito si Javier, hindi rin ito si Doña Carmela. Ang pamilyar na amoy ng lavender at gamot ang nagpabantulot sa kanya si Ines. Lumapit ang nurse sa kama ni Mila. Hindi ito nagbukas ng ilaw, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng hugis sa kanyang mukha. Nanatiling nakapikit si Mila, nagkukunwaring mahimbing ang tulog. Ngunit naramdaman niya ang pag-upo ni Ines sa gilid ng kanyang kama. Alam kong gising kayo, Ma'am Mila, bulong ni Ines. Ang kanyang boses ay walang halong pananakot kundi isang malamig na katiyakan. Nararamdaman ko ang init ng katawan niyo. Pagod na pagod kayo. Dahan-dahang idinilat ni Mila ang kanyang mga mata. Anong kailangan mo, Ines? Magsusumbong ka ba kay Javier? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ines. Inabot niya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ni Mila. Bakit ko gagawin yon? Sa tingin niyo ba gusto kong manalo ang mga Montenegro? Mas gusto kong makitang nakatayo kayo at dinuduraan ang mga mukha nila. Naguluhan si Mila. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil pareho tayong biktima ng kanilang utang na loob, ma'am, sagot ni Ines. Habang ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa malayo. Sinasabi nilang iniligtas nila kayo sa ospital. Diba? Pero itatanong ko sa inyo, naitanong nyo na ba kung sino ang may-ari ng truck na bumangga sa inyo 6 na buwan na ang nakalilipas?
Nanlamig ang dugo ni Mila. Ang tanong ni Ines ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa isang madilim na katotohanan na hindi niya kailanman naisip. Anong ibig mong sabihin? Huwag po muna ngayon. Sa ngayon ang mahalaga ay lumakas kayo, sabi ni Ines habang dahan-dahang itinatayo si Mila mula sa pagkakahiga. Tutulungan ko kayo, ako ang magiging mga binti nyo sa dilim hanggang sa kaya nyo nang maglakad sa liwanag. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na alyansa. Sa ilalim ng gabay ni Ines, na tila may sapat na kaalaman sa physical therapy, nagawa ni Mila na tumayo ng tuwid sa loob ng 5 segundo. Isang gintong sandali sa gitna ng kanyang paghihirap, ang pakiramdam ng bigat ng kanyang sariling katawan na kinakaya ng kanyang sariling mga paa. Ngunit ang ligaya ay panandalian lamang. Kinaumagahan habang nag-aagahan si Mila sa kanyang kwarto, pumasok si Javier na may dalang cellphone. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit, ang kanyang mga mata ay tila nagniningas na uling. Mila, ano itong nalaman ko mula sa bangko? Sigaw ni Javier habang iwinawagayway ang kanyang phone sa harap ng mukha ni Mila. The account under your name, the one for the Batangas Resort Funds, it's empty, zero. Nasaan ang pera? Tumingin si Mila sa kanyang asawa ng may kalmado, ngunit matapang na mga mata. Pera ko yun, Javier. Pera ng mga magulang ko para sa maintenance ng resort. Bakit mo tinatanong? Dahil kailangan ko ang perang yun para bayaran ang mga utang ng kumpanya ni Mama. At akala mo ba hindi ko alam? May nag-withdraw ng buong halaga kahapon. Bulyaw ni Javier. Sino ang inutusan mo? Ang matandang hardinerong si Lando o ang nurse na ito? Wala akong inutusan, Javier, malamig na sagot ni Mila. Biglang tumunog ang sariling cellphone ni Mila sa ibabaw ng lamesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Hindi sinasadyang nabasa ito ni Javier bago pa man makuha ni Mila. Ang lahat ng pondo ay nailipat na sa isang offshore account. Ligtas na ang kinabukasan mo. V. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mila, dahilan upang mapaling ang kanyang mukha at dumugo ang gilid ng kanyang labi. Sino si V? Sino ang kasabwat mo sa pagnanakaw sa sarili mong asawa? Sigaw ni Javier habang hinahawakan ang panga ni Mila ng napakahigpit. Kung ayaw mong mamatay sa gutom sa kwartong ito, sasabihin mo sa akin kung nasaan ang pera. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mila si Ines na nakatayo sa may pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulong ang nakita ni Mila sa mga mata ng nurse. Nakita niya ang isang mapanuyang ngiti at ang paghawak ni Ines sa isang kaparehong cellphone sa kanyang bulsa. Biglang nag-vibrate ang phone ni Javier. Isang tawag mula sa bangko ang kanyang sinagot. Ano, paanong nangyaring ang lahat ng properties ko ay kasama sa freeze order? Anong ibig niyong sabihin? Na ang asawa ko ang nag-file ng reklamo. Lumingon si Javier kay Mila ng may halong gulat at takot. Ngunit bago siya makapagsalita, ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo puno ng sindak. Javier, ang mga pulis. Bakit may mga pulis sa labas ng gate? Hindi kita pinalaki para maging talunan. Javier, ayusin mo ang gulong ito bago tayo tuluyang mawalan ng muka sa barangay. Ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo matalas at puno ng awtoridad kahit sa gitna ng takot. Ang mga pulis sa labas ay pansamantala lamang palang naghatid ng subpena para sa isang kasong sibil tungkol sa mga utang ng kumpanya, ngunit sapat na iyon para manginig ang pundasyon ng mga Montenegro. Sa loob ng silid na natiling nakaupo si Mila sa kanyang wheelchair, ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang namamagang bahagi ng kanyang labi. Ang lasa ng dugo ay tila isang paalala ng katotohanan, ang lalaking minahal niya ay isa ng estranghero. Bumukas ang pinto at pumasok si Ines. May dala itong mangkok ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Walang imik ang nurse habang lumalapit kay Mila. Sa bawat dampi ng basang tela sa sugat ni Mila, nararamdaman niya ang banayad na pag-aalaga ni Ines. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Inilalayo sila sa gulo ng labas. Bakit ka umiiyak, Ines? Mahinang tanong ni Mila nang mapansin ang pangingilid ng luha sa mga mata ng nurse. Huminto si Ines sa kanyang ginagawa. Ang kanyang balikat ay bahagyang nayanig bago siya yumuko. Naaawa po ako sa inyo, Ma'am Mila. Sa kabila ng lahat ng ginawa niyo para sa pamilyang ito, ganito pa ang ibabalik nila sa inyo. Hindi niyo po deserve ito. Isang pakiramdam ng init ang dumaoy sa puso ni Mila.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, isang galaw na puno ng pagsisikap, at marahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Ines. Huwag kang umiyak para sa akin. Ang mga luha ay para lang sa mga taong sumuko na, at hindi pa ako sumusuko. Nagkatitigan ang dalawa. Isang kilig na hindi para sa romansa, kundi para sa isang malalim at tapat na pagkakaibigan ang namuo sa pagitan nila. Sa mundong puno ng mga lobo, tila nakatagpo si Mila ng isang tupa. Ngunit sa likod ng mga mata ni Ines, may isang kislap na hindi mabasa ni Mila, isang kislap ng isang taong may sariling krus na dinala. Gabi ng dinner at ang mansyon ay muling binalot ng huwad na karangyaan. Pinilit ni Javier na pababain si Mila sa dining hall upang ipakita sa mga bisita na maayos ang pamilya. Nakaupo si Mila sa dulo ng mahabang mesa, suot ang isang mamahaling dress na tila isang palamuti na lang sa wheelchair. Sa tapat niya nakaupo si Rocio, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Kasama rin si Belinda na hindi mapakali sa kanyang cellphone, tila handang i-broadcast ang bawat subo ng pagkain. Naku, Doña Carmela, ang dami talagang nagtatanong sa akin sa Facebook. Panimula ni Tia Belinda habang humihigop ng sabaw. Sabi nila baka raw sumumpa na ang langit sa pamilya nyo, kaya sunod-sunod ang malas. Alam mo naman ang mga tao sa barangay napakamarites. Hayaan mo silang mamatay sa inggit, Belinda. Sagot ni Carmela nang may kasamang matalas na tingin. Ang mga Montenegro ay parang Nara. Kahit anong bagyo hindi matutumba. Speaking of storms, singit ni Rocio ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mila. Javier, kailan ba natin mapapaalis ang mga disturbo sa plano natin? Ang mga investors ay hindi na makapaghintay para sa Batangas project. Ayaw nilang may kahati sa atensyon mo. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Rocio sa ibabaw ng mesa sa harap mismo ni Mila. Malapit na mahal ko, konting pirirma na lang at malilinis na natin ang bakuran. Hindi kumikibo si Mila. Ang bawat salita ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likod, ngunit nanatili siyang tuwid. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, ang lalaking dati ay tanging kaligayahan niya ngayon, ay tila isang anino na lang ng kasakiman. Sa loob-loob ni Mila binibilang niya ang bawat segundo. Ang bawat pangungutya nila ay nagiging bala sa kanyang sariling baril. Matapos ang hapunan habang ibinabalik ni Ines si Mila sa kanyang silid, napansin ni Mila na tila balisa ang nurse. Paulit-ulit na tumitingin si Ines sa dulo ng pasilyo, patungo sa kwarto ni Doña Carmela. May problema ba, Ines? Tanong ni Mila. May nakita po ako sa cabinet ni Doña kanina habang naglilinis. Pabulong na sagot ni Ines, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang lumang dokumento at isang larawan nyo nung bata pa kayo na may kasamang ibang lalaki. Hindi si Javier, hindi rin ang tatay nyo. Kumunot ang noo ni Mila. Anong ibig mong sabihin? Sino ang lalaking yun? Hindi ko po alam, ma'am, pero parang itinatago ito ni Doña ng maigi. At may nakasulat na pangalan sa likod. Isang pangalan na narinig ko na noon sa usapan nila ni Javier tungkol sa aksidente nyo. Bago pa makapagsalita si Mila, narinig nila ang yabag ng mabibigat na paa ni Javier na papalapit. Agad na tumahimik si Ines at mabilis na pumasok sa kwarto ni Mila upang ayusin ang higaan. Pumasok si Javier, amoy alak at puno ng madilim na aura. Hinarap niya si Mila, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at desperasyon. Mila, bukas ng umaga pupunta tayo sa Baguio. Sabi ni Javier, ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Sabi ni Mama may isang espiritual na manggagamot doon. Baka raw sakaling milagrong makalakad ka. Baguio sa gitna ng lahat ng gulo sa bangko. Tanong ni Mila, ang kanyang kutob ay nagsisimulang magbabala. Huwag ka nang magtanong, para sa iyo rin ito. Sigaw ni Javier bago lumabas at malakas na isara ang pinto. Ngunit dahil sa bahagyang awang ng pinto, narinig ni Mila ang pag-uusap ni Javier at Rocio sa labas ng pasilyo. Ang kanilang mga boses ay pabulong, ngunit sa tahimik na gabi, tila ito mga kulog sa pandinig ni Mila. Sigurado ka ba sa plano sa Baguio, Javier? Tanong ni Rocio. Oo, ang bangin sa may zigzag road ay napakatarik. Sagot ni Javier, ang boses ay puno ng malamig na determinasyon. Isang maling pihit lang ng manibela at mawawala na ang lahat ng problema natin. Sasabihin nating aksidente. Sasabihin nating hindi kinaya ng wheelchair niya ang impact. Pagkatapos nating makuha ang pirirma niya sa loob ng sasakyan, hindi na siya kailangang makarating sa manggagamot. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mila. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lang pala ang kanyang lupa ang gusto nilang makuha, pati ang kanyang huling hininga
ay nakaplano na ring nakawin. Lumingon si Mila kay Ines na nakatayo sa tabi ng bintana. Ang nurse ay hindi tumitingin sa kanya ngunit ang reflection ni Ines sa salamin ay nagpakita ng isang ngiting hindi dapat naroon. Isang ngiti na tila nagsasabing ang lahat ay ayon sa kanyang sariling plano. Pumirma ka na, Mila. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap nating lahat. Isipin mo na lang na ito ang huling bayad mo sa kaligtasan mo. Ang boses ni Javier ay humahalo sa ingay ng mga alon na humahampas sa pampang ng Batangas. Nakaupo si Mila sa kanyang wheelchair sa veranda ng dati nilang rest house, ang lupang ipinamana ng kanyang ina. Ang simoy ng dagat na dati ay nagbibigay sa kanya ng kalmado ay tila naging malapot na hangin na mahirap hingahan. Sa harap niya sa ibabaw ng lamesang yari sa Nara ay ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng ari-arian niya sa pangalan ni Javier. Hindi sumagot si Mila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na dagat, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat kaluskos sa loob ng bahay. Alam niyang hindi lang si Javier ang naroon. Javier, darling, ang tagal naman yan. Ang tinig ni Rocio ay nanggaling sa loob ng kwarto. Lumabas ang babae, suot ang isang puting beach dress na tila sa kanya ang buong resort. Ang mas masakit na kita ni Mila na suot ni Rocio ang isang gintong pulseras, ang pulseras na huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Lumapit si Rocio kay Mila, ang mga daliri nito ay mapaglarong hinahawakan ang dulo ng buhok ng asawa ni Javier. You know, Mila, napakaganda pala rito. Bagay na bagay rito ang isang modernong hotel. Sayang naman kung mananatili lang itong luma at madungis. Di ba parang ikaw, kailangan na ng renovation? Nang tumingala si Mila direkta sa mga mata ni Rocio. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na handang lumunod ng sinumang mga has. Ang mga lumang bagay, Rocio, ay may kaluluwa. Ang mga bagong gawa na galing sa nakaw ay madaling gumuho dahil walang pundasyon ng katotohanan. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Rocio. Ang tapang mo pa rin kahit hindi mo na magalaw ang mga binti mo. Sa bagay, iyan na lang ang natitira sa iyo, di ba, ang dila mo? Biglang kinuha ni Rocio ang isang mamahaling singsing mula sa kanyang bulsa, ang engagement ring ni Mila na kinuha ni Javier noong nakaraang linggo. Isinuot ito ni Rocio sa harap mismo ni Mila. Bagay ba sa akin, Mila, mas kumikinang siya sa daliri ko kaysa sayo na nakatago lang sa wheelchair? Nararamdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit na pilit niyang sinusupil. Sa kanyang isipan, hindi siya nakaupo. Sa kanyang isipan, nakatayo siya ng matuwid, mas matangkad kaysa sa 2 taong nasa harap niya. Pumirma ka na, Mila, bulyaw ni Javier habang inilalapit ang ballpen sa kamay ni Mila. Gusto mo bang dito ka na lang namin iwan sa gitna ng init ng araw? Walang pagkain, walang tubig, walang gamot. Dahan-dahang hinawakan ni Mila ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit may plano ang bawat galaw niya. Habang papalapit ang dulo ng panulat sa papel, bigla siyang humawak sa kanyang sentido at ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Nanghihina ako, Javier, ang paningin ko, bulong ni Mila. Ang kanyang katawan ay bahagyang tumagilid, tila mawawalan ng malay. Huwag ka nangang mag-inarte. Sigaw ni Javier, ngunit agad siyang pinigilan ni Rocio nang makitang may mga trabahador sa malayo na nakatingin sa kanila. Javier, dahan-dahan, baka kung ano ang isipin ng mga tao, pabulong na sabi ni Rocio. Dalhin na muna natin siya sa loob. Let her rest for a while, tapos pilitin natin siya ulit mamayang gabi. Binuhat ni Javier si Mila nang walang kahit anong ingat at inilagay sa kama sa loob ng lumang kwarto. Padabog nilang isinara ang pinto at iniwan siyang mag-isa. Nang matiyak ni Mila na wala na ang dalawa, agad niyang idinilat ang kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkahilo. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang maliit na recorder na nakatago sa kanyang baywang. Na-record niya ang lahat, ang pagbabanta ni Javier at ang pag-amin ni Rocio sa kanilang mga plano. Ngunit ang hindi inaasahan ni Mila ay ang makakarinig siya ng isa pang pag-uusap mula sa kabilang silid kung saan naroon si Doña Carmela na kapararating lang kasama si Ines. Narito na ang birth certificate, Doña. Narinig ni Mila ang boses ni Ines. Pero hindi ito ang boses ng isang nurse na nagmamalasakit. Ito ay boses ng isang taong may kapangyarihan. Sigurado ka bang walang makakakaalam nito, Ines? Ang boses ni Doña Carmela ay puno ng kaba. Kapag nalaman ni Javier na ikaw ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng ari-ariang ito dahil sa dugong dumadaloy sa iyo,
Masisira ang lahat ng plano ko para sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Mama Sa, sagot ni Ines. Ang salitang mama ay tila isang malakas na pasabog sa pandinig ni Mila. Sa ngayon, ang mahalaga ay makuha natin ang lupa ni Mila. Pagkatapos noon, tayo naman ang mag-uusap tungkol sa nararapat para sa akin. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mila. Si Ines, ang nurse na pinagkatiwalaan niya, ang taong akala niya ay kakampi niya sa dilim, ay anak pala ni Doña Carmela. Ang lahat ng pag-aalaga nito, ang lahat ng pagtulong nito sa kanyang therapy, ay bahagi lang pala ng isang mas malaki at mas madilim na plano. Napatingin si Mila sa kanyang mga binti. Sa kabila ng takot at pagkabigla, muli niyang naramdaman ang pintig ng kanyang mga nerves. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang sakit. Mas matindi ang galit. Lahat kayo, bulong ni Mila sa dilim, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Lahat kayo ay nagtaksil sa akin. Akala nyo ay isa lang akong lumpo na madaling tapakan. Pero hindi nyo alam, ang bawat hakbang na ninakaw nyo sa akin ay babayaran nyo ng buo. Dahan-dahang gumapang si Mila patungo sa gilid ng kama, ang kanyang mga braso ay puno ng determinasyon. Habang papalubog ang araw sa Batangas, isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi lang tungkol sa pagbawi ng lupa, kundi sa pagpapatumba sa buong pamilya Montenegro, kasama na ang Judas na si Ines. Biglang bumukas ang pinto. Si Ines ang pumasok, may dalang baso ng gatas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakita ni Mila ang maamong nurse. Ang nakita niya ay isang kaaway na may suot na maskara ng anghel. Ma'am Mila, inumin niyo na po ito para makapagpahinga kayo, sabi ni Ines nang may matamis na ngiti. Tumingin si Mila kay Ines at ngumiti rin, isang ngiti na mas matamis pa kaysa sa nurse. Salamat Ines, napakabuti mong anak. Sa iyong ina. Saglit na napatigil si Ines, ang kanyang hawak na baso ay bahagyang nayanig. Ano po ang ibig niyo pong sabihin? Wala, sagot ni Mila habang kinukuha ang gatas. Sinasabi ko lang na maswerte si Doña Carmela sa iyo. Napakagaling mong mag-alaga ng mga lihim. Mas madali pa sigurong pagdugtungin ang aking mga nadurog na buto kaysa ang buuin ng tiwalang winasak mo, Ines. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Mila ng malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng kanyang isipan habang tinititigan niya ang nurse na nag-aayos ng kanyang kumot. Ang bawat haplos ni Ines, ang bawat pag-aayos ng una na dati, ay tila pagmamalasakit ngayon, ay tila malalamig na haplos ng isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. Nanatiling tahimik si Ines, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa bawat sulyap ni Mila. Ang baso ng gatas na inabot niya kanina ay nanatiling puno sa ibabaw ng lamesa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging mabigat, tila bawat hininga ay may kasamang alikabok ng pagkakanulo. Bakit tila hindi niyo iniinom ang gatas, ma'am? Tanong ni Ines, ang boses ay bahagyang nangangatog. Sayang naman, pampalakas niyo rin po ito. Busog pa ako, Ines. Malamig na sagot ni Mila. O baka naman, natatakot lang ako na baka may lasa na ang katotohanan sa loob ng basong iyan. Saglit na napatigil si Ines. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binitawan ang dulo ng kumot. Lumingon siya kay Mila at sa pagkakataong ito wala na ang maamong nurse. Ang kanyang mukha ay naging matigas, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang halo ng lungkot at ambisyon. Alam niyo na pala, pabulong na sabi ni Ines. Hindi ito tanong kundi isang kumpirmasyon. Bakit, Ines, sa lahat ng tao rito ikaw lang ang tinuring kong pamilya? Ikaw lang ang alam kong nakakakita sa akin, hindi bilang isang lumpong Montenegro, kundi bilang isang tao. Ang boses ni Mila ay basag, tila bawat salita ay may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi siya makatingin ng diretso kay Ines dahil natatakot siyang makita ang isang mukhang hindi na niya kilala. Dahan-dahang tumayo si Ines mula sa gilid ng kama. Ang kanyang uniforme ng nurse na dati ay simbolo ng kalinisan at pag-asa ngayon ay tila isang maskara na dahan-dahang natituklap. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay mabilis na bumababa at tumataas. Pamilya, Ma'am Mila, ang salitang pamilya para sa akin ay isang sumpa. Sagot ni Ines, ang boses niya ay wala ng bahid ng lambing. Habang lumalaki kayo sa karangyaan, habang nakukuha niyo ang lahat ng atensyon, ako ay nabubuhay sa anino. Ako ang lihim na ikinahiya ng mga Montenegro. Ako ang bunga ng pagkakamaling hindi nila maamin. Hindi ko kasalanan ang ginawa ni Doña Carmela sa iyo, Ines. Git ni Mila, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa wheelchair.
Pero ikaw ang nakinabang sa lahat. Sigaw ni Ines, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ang perang ginamit sa pag-aaral mo, ang perang pambayad sa ospital mo, lahat yan ay dapat para sa akin. Utang niyo sa akin ang bawat sandali ng komportableng buhay niyo. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Nararamdaman ni Mila ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya akalain na ang taong nagtuturo sa kanya na muling humakbang ay siya ring taong naghuhukay ng libingan para sa kanya. At ngayon, anong gagawin mo? Ibibigay mo sa kanila ang lahat? Tanong ni Mila. Kailangan ko ng pangalan, ma'am. Kailangan ko ng pagkilala ko. Bulong ni Ines habang dahan-dahang lumalapit sa cabinet ni Mila. At ang tanging paraan para makuha yon ay ang ibigay kay Javier ang hinahanap niya. Mabilis na kumilos si Ines. Bago pa man makapigla si Mila, binuksan ni Ines ang lihim na compartment sa ilalim ng wheelchair, ang lugar kung saan itinatago ni Mila ang maliit na camera at ang recorder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kina Javier at Rocio. Huwag, Ines, pakiusap. Pagsusumamo ni Mila, pilit niyang inaabot ang kamay ng nurse, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang katawan, tila isang batang walang laban si Mila. Nakuha ni Ines ang device. Tinitigan niya ito nang matagal ang kanyang mukha ay kakikitaan ng bahagyang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang imahe ng nurse na nag-aalaga kay Mila, ang taong nagpupunas ng kanyang pawis sa gabi. Lumapit si Ines kay Mila at sa isang huling pagkakataon ay niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pait, pagsisisi at pamamaalam. Nararamdaman ni Mila ang init ng luha ni Ines na pumatak sa kanyang balikat. Patawad, Ma'am Mills, bulong ni Ines. Pero mas pipiliin ko ang dugong dumadaloy sa akin kaysa sa pusong nagmamahal sa iyo. Kailangan ko ring mabuhay. Kumalas si Ines sa yakap at mabilis na lumabas ng silid bitbit. Ang huling alas ni Mila. Nanatiling nakatulala si Mila sa pintong sumara ng marahan, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang tambol ng pagkatalo. Ilang minuto ang lumipas, narinig ni Mila ang malalakas na yabag ng paa sa pasilyo. Ang pinto ay biglang bumukas nang may lakas tumama ito sa dingding na lumikha ng isang nakabibinging tunog. Pumasok si Javier, hawak ang camera na ibinigay ni Ines. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na ngiti, isang ngiti ng isang lobo, na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. Sumunod sa kanya si Rocio, na tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang palasyo. Akala mo ba matalino ka, Milag? Pangungutya ni Javier habang iwinawagayway ang camera. Akala mo ba hindi ko malalaman na pinapanood mo kami, na nire-record mo ang bawat hininga namin? Inihagis ni Javier ang camera sa sahig sa harap mismo ni Mila. Ang plastic at lente nito ay nagkaluray-luray, tila sumisimbolo sa pag-asa ni Mila, na ngayon ay durog na rin. Ngayong gabi, Mila, tatapusin na natin ang larong ito, sabi ni Javier habang dahan-dahang lumalapit kay Mila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa buong wheelchair ng asawa. Wala ka ng ebidensya, wala ka ng kakampi. Kahit ang nurse na inaasahan mo ay nasa panig na namin. Javier, pakiusap. Ang tanging nasabi ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang hangin na lang. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan dito, ha? Singit ni Rocio habang hinahaplos ang pisngi ni Mila ng may matinding pandidiri. May mas magandang lugar para sa iyo. Isang lugar kung saan ang katahimikan mo ay magiging permanente. Isang lugar na hindi mo na kailangang mag-alala kung makakalakad ka pa o hindi. Lumingon si Javier kay Ines na nakatayo sa may pintuan, nakatungo at hindi makatingin kay Mila. Ines, ihanda mo ang mga gamit niya. Sa Baguio tayo tutuloy bukas ng madaling araw. Siguraduhin mong walang makakaalam nito. Habang inilalabas si Mila sa silid, nakita niya ang sarili sa malaking salamin ng pasilyo. Ang babaeng nakaupo sa wheelchair ay tila isang estranghero, durog talunan at iniwan ng lahat. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang huling kislap ng galit ang nanatili. Hindi pa tapos ito, bulong ng kanyang isipan sa gitna ng kadiliman. Kung ito na ang huling paglalakbay ko, sisiguraduhin kong hindi ako mag-isang mahuhulog sa bangin. Mila, matulog ka na muna. Malayo pa ang biyahe. Pagdating natin sa Baguio, sisiguraduhin nating hinding-hindi mo na makakalimutan ang araw na ito. Ang boses ni Javier ay tila isang malambot na bulong, ngunit para kay Mila ito ay tunog ng isang hatol na bitay.
Madaling araw pa lamang nang isakay siya sa loob ng itim na SUV. Ang hangin sa labas ay napakalamig ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa loob ng sasakyan. Nakaupo siya sa likurang bahagi, ang kanyang wheelchair ay nakatiklop sa trunk habang ang kanyang katawan ay tila isang walang buhay na manika na nakasandal sa leather na upuan. Sa tabi ni Javier na siyang nagmamaneho ay nakaupo si Ines. Tahimik ang nurse, ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na kalsada na tanging ang ilaw lamang ng sasakyan ang nagbibigay ng liwanag. Wala si Rocio sa loob, ngunit ang amoy ng kanyang pabango na naiwan sa suot na jacket ni Javier ay tila isang presensya na patuloy na sumasakal kay Mila. Habang umaakyat ang sasakyan sa palikulikong daan patungong Baguio, ang katahimikan sa loob ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mahinang yanig ng makina na gumagapang sa ilalim ng sahig at ang paminsan-minsang pagpukpok ng mga sanga ng puno sa bubong ng sasakyan. Napatingin si Mila sa labas ng bintana. Ang makapal na hamog ay dahan-dahang lumalamon sa kagubatan sa gilid ng bangin. Tila ito ang kanyang kapalaran, isang malabong daan patungo sa kawalan. Ines, ayos lang ba si Mila sa likod? Tanong ni Javier, ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa rearview mirror. Maayos naman po, Sir Ta. Maikling sagot ni Ines, hindi nililingon ang kanyang pasyente. Medyo nanginginig po ang kanyang mga kamay, baka dahil sa lamig. Mabuti, sabi ni Javier nang may kasamang kakaibang ngiti. Gusto kong gising siya kapag nakarating na tayo sa manggagamot. Kailangan niyang maramdaman ang bawat sandali ng himalang mangyayari sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Mila ang gintong krus na nakasabit sa kanyang leeg. Ito ang huling alaalang iniwan ng kanyang ina bago ang aksidente. Ngunit sa likod ng krus na iyon, may isang maliit at halos hindi makitang butas. Isang micro-recorder na ibinigay sa kanya ni Lando sa huling sandali bago sila umalis ng mansyon. Ito ang kanyang huling sandata. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Ines. Patawarin niyo ako, nanay. Bulong ni Mila sa kanyang isipan habang mahigpit na nakapikit. Kung ito na ang huling pagkakataon ko, tulungan niyo akong makatayo, hindi para tumakas, kundi para harapin ang mga demonyong ito. Biglang tumingin si Ines sa salamin at nagtama ang kanilang mga mata ni Mila. May nakita si Mila na isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Ines. Ang nurse ay mabilis na nag-iwas ng tingin, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paglalaro sa kanyang uniforme. Tila may isang labanan sa loob ng kaluluwa ni Ines na hindi niya maamin. Javier, tawag ni Mila, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Bakit kailangang sa ganito kalayong lugar? Marami namang manggagamot sa Batangas. Espesyal ang isang ito, Mila ay. Sagot ni Javier habang mas binibilisan ang pagpapatakbo. Doon siya sa dulo ng isang talampas nakatira. Sabi nila doon ay mas malapit ka sa langit. At iyon ang kailangan mo ngayon, di ba isang malapit na koneksyon sa kabilang mundo? Nararamdaman ni Mila ang bawat liko ng sasakyan. Ang kanyang katawan ay bahagyang tumatagilid sa bawat kurbada ng zigzag road. Sa gitna ng dilim napansin niya ang isang pares ng mga ilaw mula sa isang sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanila. Kahit anong bilis o bagal ni Javier, ang sasakyang iyon ay nananatili sa saktong distansya. May sumusunod ba sa atin, Javier? Tanong ni Ines, ang boses ay puno ng kaba. Tumingin si Javier sa salamin, kumunot ang kanyang noo. Wala yan, baka ibang biyahero lang na papuntang Baguio. Ngunit habang papasok sila sa isang mas liblib na bahagi ng bundok, kung saan ang mga puno ng pino ay tila naglalakihang mga bantay sa dilim, ang itim na sasakyan ay nananatili pa rin. Hindi ito nag-o-overtake, hindi rin ito lumalayo. Tila isang anino na naghihintay ng tamang pagkakataon. Dito na tayo, sabi ni Javier nang walang babala. Biglang iniliko ni Javier ang sasakyan sa isang maliit at hindi sementadong daan. Ang mga gulong ay dumaan sa mga tuyong dahon at bato na lumilikha ng isang magaspang na tunog sa ilalim. Tumigil ang sasakyan sa mismong dulo ng isang bangin. Sa ibaba ang ulap at hamog ay tila isang puting kumot na nagtatago sa lalim ng kamatayan. Pinatay ni Javier ang makina. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at binuksan ang pinto sa tapat ni Mila. Ang malamig na hangin ng Baguio ay agad na pumasok sa loob na nagdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ng babae. Bumaba ka na, Mila, utos ni Javier habang inilalabas ang wheelchair mula sa trunk. Nakahanda na ang iyong himala. Kinuha ni Javier si Mila mula sa upuan nang walang anumang ingat.
Tila isang pirasong kargamento ang turing niya sa kanyang asawa. Inilagay niya ito sa wheelchair at itinulak patungo sa mismong gilid ng bangin kung saan ang lupa ay tila marupok at handang gumuho anumang oras. Tumayo si Ines sa tabi ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Tila hindi niya inaasahan na dito hahantong ang lahat. Javier, ang sabi niyo manggagamot, pabulong na, sabi ni Ines. Ito ang manggagamot, Ines. Sagot ni Javier habang nakatingin sa malalim na bangin. Ang katahimikan ang tanging lunas sa isang asawang masyadong maraming nalalaman. Hinarap ni Javier si Mila. Ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang demonyo. Mila, ito na ang dulo ng biyahe mo. Sa isang tulak lang magiging malaya ka na sa sakit ng mga binti mo. At magiging malaya na rin ako sa utang na loob na isinusumbat niyo sa akin araw-araw. Hinawakan ni Javier ang mga handle ng wheelchair. Isang maliit na hakbang na lang at mahuhulog na si Mila sa kailaliman. May huling-hiling ka ba bago kita itulak patungo sa langit? Tanong ni Javier nang may mapang-uyam na tawa. Tumingala si Mila. Sa gitna ng takot at lamig, isang mahinahong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isa lang, Javier, lumingon ka sa likod mo. Akala mo ba maloloko mo pa ako sa mga huling sandali mo, Mila? Walang tao sa likod ko kundi ang kadiliman na pagsasaluhan ninyo ng wheelchair mo. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Javier habang mas hinihigpitan niya ang hawak sa wheelchair. Ang kanyang mga buko-buko ay namumuti na sa tindi ng puwersa. Ngunit sa halip na sumigaw o magmakaawa, nanatiling kalmado si Mila. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot, kundi ng isang uri ng kapayapaan na tila nagpapaliit sa pagkatao ni Javier. Hindi mo kailangang lumingon para makita ang katotohanan, Javier. Mahinahong sabi ni Mila, ang kanyang boses ay tila isang malamyos na awit sa gitna ng unos dahil ang katotohanan ay narito na sa harap mo. Dahan-dahan sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng Baguio, ginawa ni Mila ang isang bagay na walang sino man sa pamilya Montenegro ang nag-akalang posible. Ibinaba niya ang kanyang dalawang paa sa tuyo at magaspang na lupa ng talampas. Ang bawat paglapat ng kanyang talampakan sa lupa ay nagdulot ng isang matinding kirot na gumapang hanggang sa kanyang balakang, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Mila, anong ginagawa mo? Ang boses ni Javier ay bahagyang nanginig. Ang kanyang tawa ay biglang naputol nang makita niyang humahawak si Mila sa mga armrest ng wheelchair, hindi para kumapit kundi para itulak ang kanyang sarili pabalik sa pagtayo. 1 sentimetro, 5 sentimetro. Ang kanyang mga binti na 6 na buwan, na nilang tinatawag na lumpo at walang silbi, ay dahan-dahang tumuwid. Ang bawat kalamnan ay tila sumisigaw sa hirap, ngunit ang lakas ng kanyang kalooban ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Sa harap ng gulat na mga mata ni Javier at ng umiiyak na si Ines, tumayo si Mila ng tuwid. Mas matangkad siya sa paningin ni Javier sa sandaling iyon, tila isang rebulto ng hustisya na bumangon mula sa alabok. Himala, bulong ni Ines habang napapaluhod sa tabi ng sasakyan. Hindi ito himala, Ines, sabi ni Mila habang dahan-dahang humahakbang palayo sa wheelchair. Ang bawat hakbang niya ay maingat ngunit puno ng katiyakan. Ito ang bunga ng 6 na buwan ng lihim na pagdurusa at pagpapakababa habang pinapanood ko kayong dilaan ang bawat piraso ng aking buhay. Paano, kailan pa? Nauutal na tanong ni Javier. Nabitawan niya ang wheelchair na ngayon ay mag-isang gumulong patungo sa gilid ng bangin hanggang sa tuluyan itong mawala sa dilim. Mula noong araw na dinala niyo ako sa bahay niyo at ginawang alipin ng utang na loob, sagot ni Mila. Naniwala ako sa inyo. Pinagkatiwalaan ko ang asawang dapat ay tagapagtanggol ko, pero natutunan ko na ang pinakamatalim na patalim ay nanggagaling sa mga kamay na dati nating hinahawakan. Lumapit si Mila kay Javier, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng asawa. Alam ko na ang lahat, Javier. Alam ko na ang truck na bumangga sa amin ni Nanay ay pag-aari ng isa sa mga shell companies ni Doña Carmela. Hindi iyon aksidente. Iyon ay isang paglilinis ng landas para makuha niyo ang lupain sa Batangas. Namutawi ang takot sa mukha ni Javier. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay tila natunaw na parang yelo sa harap ng apoy. Wala kang ebidensya. Sabi ko nga sa iyo, durog na ang kamera mo. Durog na ang kamera pero ang katotohanan ay hindi nadudurog, sabi ni Mila habang hinahawakan ang gintong krus sa kanyang leeg. Lahat ng sinabi mo sa loob ng sasakyan
Lahat ng pag-amin mo sa plano niyo ni Rocio, narinig na ng mga taong dapat makarinig. Biglang bumukas ang mga pinto ng itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa kanila. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tumama ng direkta sa mukha ni Javier dahilan upang mapapikit siya sa silaw. Isang babaeng may edad na nakasuot ng formal na damit at may hawak na tablet ang bumaba. Siya si Dr. V, ang tanging taong nakakaalam ng sikretong paggaling ni Mila at ang dating matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ngunit hindi lang si Dr. V ang naroon. Mula sa likod ng sasakyan ay lumabas si Rocio na tila galing sa ibang daan at humabol sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na pag-ibig ang nasa kanyang mga mata, kundi desperasyon. May hawak siyang maliit na baril, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Javier, huwag kang maniwala sa kanya. Wala siyang magagawa. Sigaw ni Rocio habang itinuturo ang baril kay Mila. Isang kalabit lang nito at matatapos na ang problemang ito ng tuluyan. Rocio, ibaba mo ang baril na yan, sigaw ni Ines mula sa malayo. Tumahimik ka, nurse, balik na sigaw ni Rocio. Akala niyo ba papayag akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko? Javier, itulak mo siya, o ako ang tatapos sa kanya. Tumingin si Mila sa dulo ng baril ni Rocio nang walang kaba. Isang marahang tunog ng sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng bundok. Ang mga asul at pulang ilaw ay dahan-dahang lumalapit na tila mga bituin na bumababa para magbigay ng katarungan. Huli na ang lahat, Rocio. Huli na ang lahat, Javier. Sabi ni Mila, ang kanyang boses ay puno ng pait at tagumpay. Ang bawat salita nyo, ang bawat pagtataksil nyo ay nakarecord sa device na palihim kong isinilid sa loob ng jacket mo nung nasa Batangas pa tayo. Dahan-dahang kinapkap ni Rocio ang bulsa ng kanyang jacket at nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang isang maliit na bagay sa loob. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tapos na ang palabas, bulong ni Mila. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Hindi ito nanggaling sa baril ni Rocio. Lahat ay napatigil. Ang mga mata ni Mila ay nabaling kay Ines na ngayon ay nakahawak sa kanyang tiyan habang dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Ang matalas na putok ng baril ay tila humati sa katahimikan ng gabi sa Baguio, sinusundan ng isang katahimikang mas nakakabingi pa sa anumang sigaw. Dahan-dahang bumagsak si Ines sa tuyong lupa, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang tagiliran, habang ang mapulang mantsa ay unti-unting kumakalat sa kanyang puting uniforme. Ines, ang sigaw ni Mila ay puno ng hapdi. Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga binti, na noon lamang muling nakatindig, mabilis siyang lumuhod sa tabi ng nurse. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ni Ines na unti-unting nawawalan ng lakas. Bakit mo ginawa iyon? Pabulong na tanong ni Mila, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy habang inaalalayan ng ulo ng babaeng itinuring niyang kapatid kaaway at ngayon ay tagapagligtas. Patawad, Ma'am Mila. Ang boses ni Ines ay halos hindi na marinig, ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Kailangan kong itama ang lahat, hindi ako tulad nila. Sa kabilang banda si Rocio ay nakatayo pa rin, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang baril na usok pa ang dulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkalito. Hindi ko sinasadya, humadlang siya. Javier, sabihin mo hindi ko sinasadya. Ngunit si Javier ay wala nang imik. Nakasandal siya sa gilid ng sasakyan, ang kanyang mukha ay kasing puti ng chalk. Ang matapang na asawa na nagbalak pumatay kanina ay isa na lamang duwag na nanginginig sa takot sa harap ng katotohanang lumabas na. Biglang bumukas ang mas nakasisilaw na ilaw mula sa gilid ng masukal na daan. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa isang pulis, kundi mula sa isang taong hindi nila inaasahan. Naku mga kabarangay, kita nyo ba yan, live na live dito sa Baguio? Ang ebidensya ng tangkang pagpaslang ni Javier Montenegro at ng kanyang kabit na si Rocio. Lumabas si Tia Belinda mula sa likod ng sasakyan ni Dr. V, hawak ang kanyang cellphone na nakamount sa isang stabilizer. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, malayo sa imahe ng isang tsismosa lamang. Tia Belinda, gulat na bulong ni Javier. Oh Javier, akala nyo ba ay pera lang nyo ang kayang bumili sa akin? Mas mahal ko ang katotohanan kaysa sa maruming pera ng mama mo.
Sigaw ni Chabelinda habang inilalapit ang kamera sa mukha ni Javier. Ang buong Batangas, ang buong Pilipinas, ay pinapanood ang kawalang hiyaan nyo ngayon. Libo-libo ang viewers natin at lahat sila ay saksi sa ginawa nyo kay Mila at Ines. Ito ang huling barahan ni Mila. Alam niyang sa kapangyarihan ng social media at sa bilis ng chismis sa kanilang barangay, ang tanging paraan para hindi makalusot ang mga Montenegro ay ang gawing pampublikong tontonan ang kanilang krimen. Ang hiya na ginamit nila laban sa kanya noong fiesta ay nonggen ang siyang lulunod sa kanila. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay palakas ng palakas. Ang mga asul at pulang ilaw ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay sa madilim na kagubatan. 3 patrol car ang huminto at mabilis na bumaba ang mga armadong opisyal. Ibagsak ang baril, itaas ang mga kamay, sigaw ng isang opisyal. Mabilis na binitawan ni Rocio ang baril at napaluhod umiiyak ng malakas habang humihingi ng tawad. Si Javier naman ay hindi na nakapanlaban nang gapusan ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal ng posas. Bago pa man siya maisakay sa loob ng sasakyan ng pulis, lumapit si Mila. Nakatayo siya ng matuwid kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tinitigan niya si Javier sa mga mata, ang mga matang dati ay tanging liwanag niya ngayon ay tila 2 madilim na butas na lang. Mila, pakiusap, bawiin mo ang lahat ng ito. Mahal kita, naguluhan lang ako. Pagsusumamo ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mila. Kinuha niya ang cellphone ni Chabelinda at direktang tumingin sa camera sa harap ng libo-libong nanonood. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng buhay. Sabi ni Mila, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, tumatagos sa bawat speaker ng mga taong nakikinig. Javier, noong araw na pinili mong itulak ako sa bangin, doon mo rin itinulak ang sarili mo sa impyerno. Wala ka ng asawa, wala ka ng lupa, at higit sa lahat wala ka ng dangal. Hindi ako ang may gawa nito, si Mama. Si Doña Carmela ang nag-utos ng lahat. Sigaw ni Javier habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan. Siya ang utak ng aksidente mo. Siya ang gustong pumatay sa'yo. Nanlamig si Mila sa huling narinig. Lumingon siya kay Ines na ngayon ay inilalagay na sa stretcher ng mga medic. Ang nurse ay nakatingin sa kanya, may isang bahagyang tango na tila kinukumpirma ang sinabi ni Javier. Mila, tawag ni Ines, ang boses ay mahina na. Sa ilalim ng altar sa kwarto ni Doña, nandoon ang totoong testamento ng nanay mo. Habang pinapanood ni Mila ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis at ng ambulansya, nanatili siyang nakatayo sa gilid ng talampas. Ang hamog ng bagyo ay dahan-dahang napapalitan ng unang sinag ng araw. Tapos na ang gabi ng kanyang pagdurusa, ngunit ang laban ay hindi pa lubos na tapos hanggat hindi niya nahaharap ang tunay na demonyo sa likod ng lahat. Doktora V, tawag ni Mila habang nakatingin sa malayo. Ihanda niyo ang sasakyan, babalik tayo sa Batangas. May isa pa akong utang na kailangang kolektahin. Tumingin siya sa kanyang mga paa na nakatapak sa lupa. Ang bawat kirot ay isang paalala na siya ay muling nabuhay. Ang dating lumpong manugang ay wala na. Ang nagbabalik ay ang tunay na may-ari ng lupain ng mga Arcio. Mila, anong ginagawa mo rito at paanong naglalakad ka? Ang boses ni Doña Carmela ay pumiyok sa gulat habang nakatayo sa tuktok ng marangyang hagdanan ng mansyong Montenegro. Ang kanyang hawak na rosaryo ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagtama ng mga butil sa makintab na sahig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay tila isang tuyot na papel na nawalan ng kulay. Sa ibaba ng hagdan nakatayo si Mila. Ang kanyang suot na damit ay may mga mantsa pa ng putik at tuyong damo mula sa bagyo, ngunit ang kanyang tindig ay mas matuwid pa sa isang reyna. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng sala ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang tambol ng paparating na hatol. Bakit, Mama, akala niyo ba ay hindi na ako makakabalik sa bahay na ito? Tanong ni Mila, ang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Akala niyo ba ay magtatagumpay ang plano niyo ni Javier na ibaon ako sa dilim ng bagyo? Mabilis na bumaba si Doña Carmela, pilit na binabalik ang kanyang mapang-aping anyo. Huwag mo akong kausapin ng ganyan, Milagros, utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, buhay pa ang nanay ko. Putol ni Mila, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Alam ko na ang lahat, Doña Carmela.
Ang aksidente 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang truck na bumangga sa amin, lahat yan ay galing sa utos nyo para makuha ang lupain ng mga Archo. Wala kang patunay. Mga haka-haka lang yan ng isang baliw. Sigaw ng matanda ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto, tila naghihintay ng tulong na hindi darating. Ang ebidensya ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa sarili niyong anak. Sabi ni Mila habang inilalabas ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Javier na umiiyak at isinisigaw ang pangalan ng kanyang ina bilang utak ng lahat ay pumuno sa katahimikan ng mansyon. Kasabay nito ang malalakas na yabag ng mga pulis ay narinig mula sa labas. Pumasok ang mga opisyal bitbit ang isang search warrant. Hindi na nakakilos ang matanda nang magsimulang maghalughog ang mga ito sa bawat sulok ng bahay. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Hysterical na sigaw ni Doña Carmela habang pilit na pinipigilan ang mga pulis. Diretsong naglakad si Mila patungo sa kwarto ni Doña Carmela sa ilalim ng altar na binanggit ni Ines. Sa gitna ng mga rebulto ng mga santo na tila nakatitig sa kawalang hiyaan ng kanilang may-ari, may isang maliit at nakatagong lasi. Gamit ang isang susi na nakuha niya mula sa jacket ni Javier, binuksan ito ni Mila. Doon sa loob ng isang itim na envelope ay ang totoong testamento ng ina ni Mila. Ang dokumentong nagsasabing ang lahat ng ari-arian ng mga Arceo ay hindi kailanman pwedeng ibenta o ilipat ng walang pahintulot ni Mila at may kasama pang sulat kamay na pagpapatunay tungkol sa mga banta ni Carmela bago pa ang aksidente. Lumabas si Mila ng kwarto, hawak ang mga papel. Sa sala nakita niya si Doña Carmela na nakaupo na sa sahig, ang kanyang mga perlas ay nagkalat, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang dating makapangyarihang matanda ay tila isang gusgusing pulubi na nawalan ng lahat sa isang iglap. Tapos na ang paghahari mo, Carmela, sabi ni Mila habang nakatayo sa harap ng matanda. Dahan-dahang itinulak ni Mila ang kanyang lumang wheelchair patungo sa harap ni Doña Carmela. Ang wheelchair na naging simbolo ng kanyang paghihirap at pagkakakulong sa loob ng 6 na buwan. Ito, paiki, wasunto. Sabi ni Mila, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kasamang habag. Inaalay ko sa inyo ang upuang ito. Maupo kayo rito, Doña Carmela. Gusto kong maramdaman nyo kung gaano kaliit ang tingin nyo sa akin noon. Gusto kong malaman nyo ang pakiramdam nang hindi makagalaw habang ninanakaw ang lahat ng mahalaga sa inyo. Patawad, Mila. Pakiusap. Pagsusumamo ng matanda ang kanyang mga kamay, ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mila. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi, hindi sa mga taong nahuli lang, tugon ni Mila, bago tumalikod. Ines was your daughter but you treated her like a tool. Javier was your pride, but you turned him into a monster. Ngayon harapin niyo ang bunga ng lahat ng itinanim niyo. Habang inilalabas si Doña Carmela ng mga pulis, nakita ni Mila ang isang maliit na sobrang kulay asul sa loob ng file na nakuha niya mula sa altar. Ito ay isang sulat na may petsang 1 linggo matapos ang aksidente mula sa kanyang yumaong ina na hindi niya kailanman nabasa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, hindi sa galit kundi sa isang matinding pangungulila. Para sa aking mahal na Milagros, kung binabasa mo ito marahil ay wala na ako. Anak, alam kong mainit ang mata ni Carmela sa ating lupain. Kung may mangyari man sa akin, huwag kang magpapadaya. Ang aksidenteng kinatatakutan ko ay hindi gawa ng tadhana, kundi gawa ng taong pinagkakatiwalaan mo sa bahay na iyan. May preno ang sasakyan natin bago tayo umalis, Mila. Siniguro ko yun. Kung sakaling mawalan ito ng kontrol, hanapin mo ang mekanikong nagngangalang Cardo. Siya ang magsasabi sa iyo ng totoo. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ngunit sa dulo ng sulat, may isang linyang nagpatigil sa kanyang hininga. At Mila, bago ka maghiganti, alamin mo ang katotohanan tungkol kay Javier. Hindi siya ang ama ng batang dinadala mo noon bago ang aksidente. May isang lihim na pilit itinago si Carmela sa inyong dalawa. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mila. Ang batang nawala sa kanya noong aksidente. Ang anak na iniyakan niya gabi-gabi. Anong lihim ang itinatago ni Carmela tungkol dito? Hindi sapat ang salitang patawad para punan ang mga linyang ninakaw ko sa buhay mo, Ma'am Mila. Pero kung ito na ang huling hininga ko, gusto kong baunin mong malinis na ang konsensya ko.
Ang amoy ng antiseptic at gamot ay humahalo sa malamig na bugso ng aircon sa loob ng hospital room. Nakahiga si Ines, ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot na bumabalot sa kanya. May mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan at ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang paalala kung gaano kanipis ang sinulid na nagdurugtong sa kanya sa mundong ito. Nakaupo si Mila sa tabi ng kanyang kama. Wala na ang kanyang wheelchair. Nakatayo siya ng matatag kanina bago pumasok, ngunit ngayon ay pinili niyang umupo upang pantayan ang tingin ng babaeng naging nurse kaibigan at kaaway niya. "Bakit, Ines? Bakit mo tinago ang tungkol sa anak ko?" Tanong ni Mila, ang kanyang boses ay nanginginig sa dulo ng bawat salita. Hawak niya ang sulat ng kanyang ina, ang papel na nagpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Dahan-dahang idinilat ni Ines ang kanyang mga mata. Puno ito ng luha at paghihirap. Alam ni Doña Carmela na baog si Javier. Noong nalaman niyang buntis kayo, natakot siyang malaman ng lahat na hindi kay Javier ang dinadala niyo. Sinabihan niya ako noon, napalitan ang mga medical records niyo bago pa ang aksidente. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mila. Kung ganoon, ang batang nawala sa akin, sino ang ama niya? Hindi ko alam ang lahat, Ma'am Mila. Bulong ni Ines habang pilit na humahawak sa kamay ni Mila. Pero bago ang aksidente, may isang lalaking laging nagpapadala ng liham sa inyo. Si Cardo ang mekaniko. Siya ang nakakaalam. Siya ang lalaking lihim na minahal niyo bago kayo ipinagkasundo kay Javier para iligtas ang negosyo ng mga Artio. Isang mabilis na pagbalik ng gunita ang tumama kay Mila. Si Cardo, ang kababata niya sa Batangas. Ang lalaking may mga kamay na amoy langis at dagat, ngunit may pusong pinakamalinis sa lahat. Ngayon ay nagdurugtong na ang mga piraso ng puzzle. Ang aksidente ay hindi lang para sa lupa, kundi para patayin ang ebidensya ng kanyang tunay na pag-ibig. "Patawarin niyo ako, ma'am." Patuloy ni Ines, ang bawat salita ay may kasamang hapo. "Ginamit ako ni Doña Carmela dahil alam niyang uhaw ako sa pagkilala ng isang ina, pero sa huli naramdaman ko na mas naging ina ka pa sa akin kaysa sa kanya. Ang pagliligtas ko sa iyo sa Baguio, iyon lang ang tanging paraan na alam ko para mabura ang utang ko sa iyo." Dahan-dahang kinuha ni Mila ang isang baso ng tubig at inalalayan ang ulo ni Ines para makainom. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng simbolismo. Dati si Ines ang gumagawa nito para kay Mila, habang ito ay lumpo. Ngayon ang mga tungkulin ay nagbaliktad. Sa sandaling iyon, ang puot sa puso ni Mila ay dahan-dahang natutunaw na papalitan ng isang malalim na pag-unawa. "Hindi ko alam kung kaya na kitang yakapin bilang kapatid, Ines," sabi ni Mila habang pinupunasan ang labi ng nurse. "Pero hindi na kita ituturing na kaaway. Ang utang na loob na sinasabi nila, ngayong araw sinusunog ko na yun." Inilabas ni Mila ang mga pekeng dokumento ng utang na ginamit ni Carmela para sa kanya. Sa harap ni Ines, isa-isa niya itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika ng kalayaan sa pandinig nilang dalawa. "Magpagaling ka, Ines. Mag-umpisa ka muli malayo sa mga Montenegro. Iyon ang huling hiling ko sa iyo," sabi ni Mila bago tumayo. Naglakad si Mila palabas ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan, tila ang mga sementadong sahig ay naging ulap. Sa labas naghihintay si Doktora V. "Ano na ang plano mo, Mila?" tanong ng doktora. "Babalik ako sa Batangas," sagot ni Mila habang nakatingin sa malayo. "May isang taong kailangan kong hanapin. May isang buhay na kailangan kong balikan." Pagdating ni Mila sa dalampasigan ng Batangas, kinabukasan ng hapon ay balot ng kulay kahel at ginto. Ang amoy ng alat at dagat ay tila humahaplos sa kanyang mga sugat. Sa malayo nakita niya ang isang lalaking nag-aayos ng isang maliit na bangka. Ang mga balikat nito ay malapad, ang bawat galaw ay pamilyar sa kanyang puso. Huminto si Mila sa pampang. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang bumaon sa mainit na buhangin. Naramdaman ng lalaki ang kanyang presensya at dahan-dahang lumingon. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ang maso na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa buhangin nang makita ang babaeng akala niya ay tuluyan nang nawala sa kanya. "Mila." Ang boses ng lalaki ay puno ng hindi makapaniwalang kagalakan. Hindi nakapagsalita si Mila. Ang kanyang lalamunan ay masikip sa tindi ng emosyon, ngunit sa kanyang isipan tila naririnig niya ang boses ng kanyang ina. "Huwag kang magpapadaya sa tadhana, anak. Ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pauwi." Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang itim na sasakyan
ang huminto sa kalsada sa itaas ng dalampasigan. Isang pamilyar na anino ang bumaba, isang abogado na may dalang isang itim na envelope. Ma'am Mila, tawag ng abogado. Bago po tuluyang maaresto si Javier Montenegro, may iniwan siyang huling dokumento, isang revelasyon tungkol sa bata at kung nasaan talaga ito ngayon. Napatigil ang tibok ng puso ni Mila. Ang bata, akala niya ay nawala ito nung aksidente. Maaari bang buhay ang kanyang anak? Buhay ang anak mo, Mila. Ipinagpalit ni Doña Carmela ang bangkay ng ibang sanggol para maniwala kang wala na ang bunga ng iyong pagtataksil sa kanilang pamilya. Ang boses ng abogado ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Mila. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay nag-aagaw ang kulay ng kahel at lila, naramdaman ni Mila ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pinsala ng aksidente, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang hindi niya kailanman pinangarap na marinig. Nasaan siya, nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Mila ay halos isang pagsamo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Cardo. Dahan-dahang iniabot ng abogado ang itim na envelope. Nasa isang ampunan sa labas ng lipa. Pinangalanan siyang Esperanza ng mga madre. 6 na buwan na siya ngayon, Mila. Ligtas siya at malusog. Napahagulgol si Mila. Isang iyak na puno ng 6 na buwang pangungulila, pait, at ngayon ay isang nag-uumapaw na pag-asa. Ang kanyang mukha ay isinandal niya sa dibdib ni Cardo, ang tanging lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Nararamdaman niya ang marahang paghaplos ni Cardo sa kanyang buhok, ang mainit na hininga nito na tila isang sumpa ng katapatan. Hahanapin natin siya, Mila. Susuungin natin ang kahit anong dagat para mabawi natin ang anak natin. Bulong ni Cardo, ang boses nito ay puno ng determinasyon. Bago tumuloy sa lipa, dumaan muna si Mila sa himpilan ng pulisya kung saan pansamantalang nakakulong si Doña Carmela at Javier. Hindi ito para magmakaawa, kundi para ibigay ang huling hatol ng isang biktima, na ngayon ay isa ng mananalo. Sa likod ng malamig na rehas, nakita ni Mila ang mag-ina. Si Javier ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Doña Carmela naman ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang marangyang barot saya ay marumi na, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, ngunit may kasamang desperasyon. Akala niyo ba ay mananalo kayo, Mila? Sigaw ni Carmela nang makita ang manugang na nakatayo ng matuwid sa harap niya. Kinuha mo ang yaman ko, kinuha mo ang anak ko, wala kang utang na loob. Ang tanging utang na meron ako, Carmela, ay ang utang ko sa sarili ko na maging malaya sa inyo, malamig na sagot ni Mila. Ang anak ko, ang batang itinago nyo, siya ang huling piraso ng aking pagkatao na sinubukan ninyong nakawin. Pero ang katotohanan ay parang sikat ng araw, hindi nyo ito pwedeng takpan ng inyong mga maruming kamay. Mila, pakiusap, ilabas mo ako rito. Pagsusumamo ni Javier habang lumalapit sa rehas. Si Mama ang may gawa ng lahat. Wala akong alam tungkol sa bata. Pakiusap. Tinitigan ni Mila si Javier. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kahit anong kirot. Javier, ang pinakamasakit na parusa para sa iyo ay hindi ang kulungan, kundi ang malaman na sa buong buhay mo naging anino ka lang ng kasamaan ng iyong ina. Pagsisihan mo ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Lumabas si Mila sa himpilan nang hindi na lumilingon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Kasama si Cardo, nagtungo sila sa ampunan sa lipa. Pagpasok nila sa silid kung saan naroon ang mga sanggol, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Tanging ang mahinang pag-ungol ng mga bata at ang tunog ng bentilador ang naririnig. Itinuro ng madre ang isang maliit na crib sa sulok. Dahan-dahang lumapit si Mila. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. At doon nakita niya ang isang sanggol na may malalaking mata at buhok na kasing itim ng gabi. Ang mukha nito ay hango sa kanya, ngunit ang mga mata ay kay Cardo. Nang hawakan ni Mila ang maliit na kamay ng bata, dahan-dahang bumukas ang mga mata nito at isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng sanggol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng aksidente, ang lahat ng pang-aapi ng mga Montenegro, at ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila naglaho. Esperanza, bulong ni Mila habang kinakarga ang bata. Ang aking pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga Montenegro sa Batangas ay naibalik sa pangalan ni Mila. Ngunit hindi na ito ang madilim na bahay na puno ng lihim.
Ginawa itong Mila's Sanctuary, isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga taong gustong muling makalakad, hindi lang sa pisikal, kundi sa emotional. Si Ines na unti-unting gumagaling ay naging head nurse ng sentro. Natagpuan niya ang kanyang layunin sa pagtulong sa iba, malayo sa anino ng kanyang tunay na ina. Si Tia Belinda naman ay naging tagapagsalita ng sentro ginagamit ang kanyang live streaming para sa mga positibong kwento ng tagumpay. Isang hapon habang lumulubog ang araw nakatayo si Mila sa dalampasigan kasama si Cardo. Hawak-hawak nila ang maliit na esperansa na ngayon ay nagtatangkang tumayo sa buhangin. Tapos na ang gabi, nanay. Bulong ni Mila habang nakatingin sa langit. Malaya na ako, malaya na kami. Inakbayan ni Cardo si Mila at hinalikan ang kanyang noo. Wala nang wheelchair, Mila. Wala nang rehas. Tanging ang daan na lang patungo sa ating kinabukasan. Habang ang mga alon ay humahalik sa kanilang mga paa, iniwan ni Mila ang kanyang mga bakas, sa buhangin mga bakas, ng isang babaeng nadurog bumangon, at ngayon ay matatag na humahakbang patungo sa liwanag. Sang taon ang mabilis na lumipas, mula nang huling humampas ang unos sa buhay ni Mila. Ang dating mansyon ng mga Montenegro, na tila isang madilim na bilangguan, ay wala na. Sa halip ang Mila's Sanctuary ay nakatayo na ngayon ng may dangal sa pampang ng Batangas. Ang mga pader nito na dati ay saksi sa mga bulong ng pagtataksil ay napinturahan na ng kulay puti at asul mga kulay ng kalangitan at dagat na sumisimbolo sa pag-asa. Nakatayo si Mila sa veranda pinapanood ang mga kababaihang naglalakad sa garden. Ang ilan sa kanila ay nasa wheelchair pa, ang ilan ay gumagamit ng saklay, ngunit lahat sila ay may mga ngiting hindi napilit. Sa kanyang tabi nakatayo si Ines. Suot nito ang uniforme ng isang head nurse, ang kanyang mukha ay maaliwalas na at wala na ang bakas ng takot na dati ay bumabalot sa kanyang mga mata. Ma'am Mila, may bagong pasyente pong dumating kanina, balita ni Ines, habang iniaabot ang isang folder. Isang ina na biktima rin ng pang-aabuso. Takot na takot siya pero sinabi ko sa kanyang narito siya sa pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngumiti si Mila at hinawakan ang kamay ni Ines. Salamat, Ines. Salamat sa pananatili rito. Alam kong hindi madali ang lahat pero ang paghilom mo ay bahagi rin ng paghilom ko. Ako po ang dapat magpasalamat, ma'am, sagot ni Ines nang may katapatan. Dahil sa inyo nalaman ko na ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na handang magpatawad. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang pampublikong pasilidad, ang katarungan ay patuloy na gumugulong. Si Javier Montenegro ay nagsisilbi ng kanyang habambuhay na pagkabilanggo. Balita ay wala na siyang dinadalaw, kahit ang mga dati niyang kaibigan ay tinalikuran na siya. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang malalim na katahimikan sa loob ng selda. Si Doña Carmela naman ay nananatili sa isang psychiatric ward sa loob ng bilangguan. Sinasabing gabi-gabi ay kinakausap niya ang mga anino, humihingi ng tawad sa isang sanggol na wala naman doon. Ang kanyang perlas at karangyaan ay naging mga alaala na lamang na unti-unting nilalamon ng kanyang sariling isipan. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay naging permanenteng maskara ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Mila ang isang malambot na hawak sa kanyang laylayan. Lumingon siya at nakita ang maliit na si Esperanza, na ngayon ay matatag na nakatayo at may hawak na isang puting bulaklak. Kasunod nito si Cardo, nakakatapos lang ayusin ang mga kagamitan sa sanctuary. Nanay Bulaklak. Ang boses ng bata ay tila isang matamis na musika na pumapawi sa lahat ng pagod ni Mila. Kinuha ni Mila ang kanyang anak at binuhat ito ng may pagmamahal. Hinalikan niya ang pisngi ng bata bago lumingon kay Cardo. Cardo, naalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na baka hindi na ako muling makatayo? Naalala ko, Mila, sagot ni Cardo, habang inakbayan siya. Pero sinabi ko rin sa iyo noon na kahit hindi ka makalakad ako, ang magiging mga binti mo. Ngayon hindi mo na kailangan ang mga binti ko dahil nakatayo ka na sa sarili mong kapangyarihan. Lumakad sila patungo sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ni Mila sa buhangin ay isang pasasalamat. Natanaw niya ang isang batang babae na nakaupo sa wheelchair sa pampang malungkot na nakatingin sa dagat. Lumapit si Mila sa kanya at lumuhod upang pantayan ang tingin ng bata. Bakit ka malungkot, maliit na dalaga? Tanong ni Mila nang may lambing. Sabi po nila hindi na raw po ako magiging normal dahil dito.
sagot ng bata habang nakaturo sa kanyang wheelchair. Hinawakan ni Mila ang kamay ng bata at itinuro ang mga alon. Tignan mo ang dagat. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato na dudurog sila, pero laging bumabalik ng mas malakas. Ang wheelchair na iyan ay hindi ang iyong mundo, kaysa ito ay isang upuan lamang habang naghihintay ang iyong puso na muling tumayo. Hindi ang mga paa ang unang humahakbang patungo sa kaligayahan, kundi ang kalooban. Tumingala ang bata kay Mila, ang mga mata nito ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Talaga po, talaga't sagot ni Mila. Dahil ang tunay na himala ay hindi ang paggaling ng katawan, kundi ang paglaya ng kaluluwa mula sa galit at pait. Kapag natuto kang magpatawad sa iyong sarili at sa tadhana, doon mo mararamdaman na lumilipad ka na kahit nakaupo ka lang. Habang lumulubog ang araw at binabalot ng ginto ang buong Batangas, nanatiling nakatayo si Mila sa pampang. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mukha, bitbit ang mga bulong ng pasasalamat mula sa lahat ng taong kanyang natulungan. Natutunan na ni Mila ang pinakamahalagang aral. Ang utang na loob na tunay ay ang utang natin sa ating sarili, na mabuhay ng may dangal magmahal, nang walang takot at bumangon muli, gaano man tayo kadalas itulak ng mundo patungo sa bangin. Tapos na ang gabi, bulong ni Mila sa hangin. At ang bukang liwayway ay akin na.